Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ito, ayan. Ayan, si Nico. Abay, nag-comment siya kasi napanood niya ata yung banat natin. Tungkol dun sa ang mga nai-scam, yung mga medyo magina-gina ang jutak. Medyo, siyempre, kung wala nga namang nagpapascam, walang scammer. Diba? Sinabi natin yun, kaya sinabi natin, pag wala naman tasintang, wala naman magmama-scam. Sumagot ngayon to si Nico. Ha? Kasi totoo naman kung wala naman talagang magpapakaloko o magpapakatanga, wala naman talagang scammer. Sige nga Sinong bobo na maniniwala sa, sige, magbagay ka lang ng 50,000 dito pagkatapos ng 15 days o isang buwan, doble na yan. Sino ba namang klaseng bobo maniniwala sa ganun? Alam mo, kahit nga networker, hindi kakayanin yung ganun Networker ako dati. Hindi mo naman kakayanin ng isang buwan nyo na mababawi mo ng doble-doble kagad. Unless yung networking ninyo, kasi meron naman talagang networking na matino, meron naman talagang networking na tulongges, Pag yung sobrang overprice yung presyo ng produkto, puro investment, walang produkto, mas ang laki kagad ng kita mo, medyo magduda ka sa ganyang networking. Okay, pero ito pinasok nito ni Nico, hindi yung networking. Investment. Mag-invest ka, dodoble pera mo. Sana nagloto ka na lang. Para mas medyo mas malabo, ganun. Mas may pag-asa pa nga yung loto Yung loto kahit pa paano may percentage pa na mananalo ka. Dito sa investments ka, walang percentage na mananalo ka dyan. Lolokohin ka lang dyan. Steven Salapare, salamat po Team Self-Sikap. Yun. Bodyguard, The Potpot Show, Anaton, Mariano, Marlon, Grail, we support you, sir. Thank you very much. Panabo Mixcloud. Chokran Jasilan, sabi nga. Ito. Sabi ba naman niya sa akin, nung nagkasakit ka, tahimik ako. Ayoko mawala ka kasi dahil sa'yo nagkakulay ang quarantine ko. Ako talaga nagpaka na disketahan itong komblo na ito. Tandaan mo, bes. Nung binasa ko ito, nung sinabi niya, tandaan mo, bes. Pera lang nawala sa akin. Ikaw may pera ka pero pangit ka pa rin. Paano mo sasabing pangit ako? Paano mo sasabing pangit ako? Hindi naman ako pangit Pangit ba ako? Personalan na, pangit daw ako. Unang-una, alam nyo nung binasa ko ito, nasuka ako. Nasuka ako nung tinawag akong bes. Who you? Sabi ko talaga, who you? Anong bes? Excuse me? Walang tumatawag ng bes sa akin. Unless, alam mo na, medyo iba, Barbie, gano'n. Ay, ano ba yan? Simula nito talaga pa. Ang bihira. Una yun. Pangalawa, pera lang daw nawala sa kanya. Ikaw may pera pero pangit ka pa rin. Pangalawang pagkakamali, una tinawag mo akong bes. Sus! Pre! Wala namang ganyanan. Huwag mo ko idamay sa pagiging komblo mo. Tapos, sabihin mo pang may pera ako? Laki nga lang ginastos Paano ako magkakapera? Kung may pera
pera ako, wala na ako dito. Kung may pera ako, abay matutulog na lang ako, magne-Netflix na lang ako forever. Hindi ko ba napapansin, paulit-ulit nga suot kong damit? Hinuhubad ko lang yan, tapos di ko na pinalalaban. Gastos lang kasi yung pagpapalaba. Oh, kahit Ray-Ban yan suot ko, arbor ko lang yan kay Mocha. Let's go! So pangalawang kasinungalingan yun, Brad, hindi Besa, Brad. Pangalawang kasinungalingan yun, wala akong pera. Pero, hindi ako tanga. Wala akong pera pero marunong naman akong mag-ipon. At saka hindi ako pumapasok sa mga investment. Alam mo kung bakit? Hindi kasi ako greedy. Alam mo yung mga pumapasok lang dyan sa greedy? Mga pumapasok sa greedy, pumapasok sa mga investment na yan. Greedy yan eh. Mukhang salapi, mukhang pera. Kasi kung ikaw, totoong tao ka, naniniwala ka sa pera, na nag-iipon ka, marunong ka talagang mag-ipon, marunong kang magtago, marunong ka magtipid. Ha? Hindi yung, hahanap ako ng one-time, big-time na pagkakakitaan. Brad, marami napapahamak sa ganyan eh. Ay, mga politiko, di ba? Kailangan natin ng one-time, big-time. Pasok tayo ng PhilHealth. Tapos kandidato tayong senador. Bakit? Totoo naman eh, di ba? O noon pa lang sinasabi na yung PhilHealth na yan, gatasan niya ng mga gustong kumandidato. O may halimbawa dyan. 2 taon lang siya sa PhilHealth bilang board, naging senador. Annalyn Jabilano! Papansin lang yang idol. Shoutout kay Javi Emil. Correct ka dyan, idol. Diyos, kayo mga kababayan, mga OFW, mga Pilipino sa ibang bansa, tandaan nyo, saksak nyo sa utak nyo. Which is, alam ko, sa tingin ko, alam nyo na eh. Mautak naman kayo, mga Pilipino sa ibang bansa, matatalino kayo eh. Kasi alam mo, bilib ako sa, nung nagpanahon na nag-world tour kami noon, US tour, Canada tour, UK tour, ang Mocha Girls, syempre, lagi namin nakakasalamuha yung mga Pilipinong producer, mga Pilipino doon. Alam mo, they started, pumunta sila sa bansa na yun, na wala. As in, wala. So, nagtrabaho sila ng 3, 2, para lang isa bang, ewan ka, pasinungalingan nyo ako kung malito. Kayo mga nagpunta sa Amerika, mga unang trabaho nyo, 2, 3, para makapag-ipon. Ganyan kayo. Oy! Si Rudy, salamat sa 50 Singaporean dollar shirt. Poyater from Singapore. Diba kayo naman talagang ganyan ang ginagawa ninyo. Nag-iipon kayo, marunong kayo mag-ipon. Bakit? Hindi kayo naniniwala doon sa one time, big time. Kung meron man kayo paniniwala ang one time, big time, siguro yung mga loto, sweepy stick, mga ganyan. Pero yung mag-i-invest ka, Brad, ang tanga mo naman. Gusto mo dumoble kagad yung pera mo ng mabilisan? Kahit siguro anong negosyo, walang ganun. Yung ako matagal na akong nagninegosyo. Mula sa negosyo mo, ka-girls eh. Siyempre, produkto yon, tapos ibebenta mo sa mga bar na magsushow kami dyan o babayaran yung talent fee. Alam ni hashtag yan eh. Ayun nga, walang pwesto eh. Ay, pasensya na. Hindi ko naman sinilalait kayo pero okay, wala. Diba, alam mo yan, bakit? Jowa, isang taga-hashtag, jowa niyan mo, ka-girls eh. Ay, binukeng! Pero wala na yung mga ka-girls na yun, huwag kayong mag-alala. Buti naman, baka mag-away-away pa kami doon. Alam niyo yan, sigurado na ganyan, di ba? Yung negosyo. Yun tama lang, wag dapat mukhang pera nakakanaka ng malaking one time, big time. 1, 2, 3. Alam mo yung mga ganyan? Mga gustong kumana ng mga ganyan, nauuwi saan? Sa droga. So, totoo lang, yung mga gusto ng one time, big time,
nauuwi sa pagbebenta ng... Ay nako, dami kong kilalang ganyang mga babae. Mga lalaki, mga model-model. Gusto nila ng one time, big time to mga model-model. Nauso yung party drugs na yan. Sabi ko sa inyo, kadami niyan sa entertainment industry. Bakit? Kasi nga, gusto nila makapag one time, big time na malaking pera. Arthur D. Guzman, salamat po! Which is mali nga kaya nga sinasabing paulit-ulit ho ng Biblia ha. Ulitin ko po ito, matinong katuruan ito. Hindi ho masama ang pera. Okay? Money is not the problem. The root of all evil is the love of money. Sabi nga you cannot have two gods. The God and the money. Ibig sabihin, hindi talaga pwede. Okay? It's either ang focus mo sa Diyos ka and bahala na Diyos mag-provide sa'yo. Ang pera, tool yan. Servant ang pera. Pero pag ginawa mong master ang pera, diyan ka dadalihin. Ito sa totoo, walang biro pag ang pera, yan ang naging focus ng buhay mo, sabi ko sa'yo, sira ang buhay mo. Lahat ng relasyon na nag-focus sa pera, sira ang buhay ninyo. Tandaan nyo yan. Bakit? Ang linaw na sinabi na nga ng Biblia yan The love of money is the root of all evil. Root of all evil. Ano ba yung evil? Sige, sabihin natin isang evil. Corruption. Okay? Maling pamamalakad sa gobyerno. Lahat yan. Droga. Ano yan? Lahat yan. Criminality. Lahat yan. Root of all evil ay love of money because they love to have more money. More money. Kaya dapat, yan ang number 1 mong tatanggalin sa puso mo. Yung love of money. Ang pera, kailangan natin yan. No problem. Dapat yan. Kailangan natin yan. Pero kung ang focus mo lang, mahalin mo ng mahalin, kailangan magpadami ako. May sipin mo ha. Ito nga tanungin ko kayo, magkano ang pera ng Nico Locoy? Itong ungas na to, magkano pera niya? Magkano naloko sa kanya? 4 million. Mantakin mo, 4 million? May 4 million ka na? Ha? Sabi niya, naloko daw sa kanya. Kung totoo sa tingin ko nga, parang hindi pa totoo yun 4 million ang naloko sa kanya. Mantakin mo 4 million. May 4 million ka na. Nagagad ka pa ng doble-doble. Anong gagawin mo sa 4 million mo ngayong lockdown? Kahit nga 1 million meron ka anong gagawin mo ngayong lockdown? Sige nga, gastusin mo 1 million mo ngayong lockdown. Alam mo ba ito, marirealize nyo ito. Promise ito siguro. Kahit sino sa inyong lahat marirealize nyo ngayong lockdown na walang kwenta yung pera natin. Unless magkasakit. Diba? Totoo. Kahit sasakyan nyo, marami na sa inyo, nabubulok na yung sasakyan sa garahe. Bakit? Lockdown naman, di naman kami makalabas. Kung lalabas man kami, grocery lang. Totoo. Kasi nga dyan natin marirealize na minsan hindi naman palagi, na sa sobrang paghangad natin ng sobrang dami, nakakalimutan na natin yung very basic thing ng buhay. Okay, which is family, your loved one, your relationship with your wife o sa jowa mo. Nakakalimutan na natin yan. Relationship mo sa magulang mo, nakalimutan natin yan. Kaya sa totoo lang, eto ako personally, feeling ko itong COVID na ito, this negative to, pangit to. Pero somehow, inallow to ng Lord sa atin para ma-realize natin yung mga importanteng bagay sa buhay natin. And that's not money. Sa totoo lang kaya tayo nai-scam kasi we are so greedy. Yan ang totoo. Mantakin mo may 4 million ka na, gusto mo bang dumoble? Tell me. Salamat sa 5 British pounds. Hindi ka marunong. Kaya nga, di ba, malinaw din sinabi ng Biblia. Learn to be contented.
matuto kang makontento. Ibig sabihin, kung anong meron ka ngayon, makontento ka, maging masaya ka. Okay? Sabi ko nga, alam mo, hindi ko malubos maisip, ha? Ewan ko nga, sabi ko, joke ba itong 4 million na sinasabi niya? O totoo, anong resibo niyan? May resibo ba siya na talagang kasi siyempre, di ba, meron silang pag-uusap nung nag-scam sa kanya siguro sa screen cap mo nga. Tapos ipakita mo talagang nagbigay ka ng 4 million. Medyo ano kasi ako parang 4 million. Hello? Kasi kung ako may 4 million na, ay tatago ko na yan. Para pag dumating yung panahon na kakailanganin ko, gagamitin ko. Pero hindi ako yung maghahanap ako ng investment. Ilalagay ko itong 4 million ko tapos para dumoble. Ang laking tanga mo, Brad. Sa totoo lang. Pasensya na pero ayoko sabihin to pero ang laki mo naman tanga, Brad. Tapos sasabihin mo pa, pangit ka pa rin ako. Ha? Di para mo sinabing pogi ka. O, di ba? Hindi, di ba? Ganito lang sinabi mo eh. Sinabi mong pangit ako. Sabi mo ganito, tandaan mo, bes! Pera lang nawala sa akin. Ikaw, may pera ka nga, pero pangit ka pa rin. Ha? So, sinasabi mo, pogi ka. Diba? Yan sinasabi niya, diba? Pogi siya. Kung maaalala ninyo, balik tanaw natin, ha? Balik tanaw natin. Ito ang sinabi niya noon sa akin. At least ako, kaya ko magpanggap na matalino. Ikaw, hirap na hirap ka magpanggap na tao. I love you, bes. So, sinabi niya noon, matalino siya. Okay? So, sinabi niya matalino siya noon. Sabi niya noon, yan na sinabi niya sa akin noon. Mas bigla siyang na-scam. Sabi ko nga, ang buhay, ang mundo nga naman bilog. Pagkatapos mo sabihin na matalino ka, ako, para mo sinasabing bobo ko, matalino ka, bigla kang na-scam. Ang nakabubuhan niya, no? Sabi ko nga, sagad sa buto. Mandakin mo, kung mawais ka man lang eh. Bakit 4 million ang nawala? Dolly for sure, tama, bawal magangat ng material na bagay. Salamat. Ito, di ba? Boncales Anthony, salamat 1,220 yen. Oy, grabe, naka 610 yen at saka 1,228. Pwede nang pakitsiran. So, sinasabi niyang matalino siya. Ngayon, ito naman ang sinasabi niya. Okay? Ngayon, pogi naman daw siya. At ako daw pangit. Okay. O, sige. Wala akong sasabihin, ha? Pogi ka. Pangit ako. Ang tanong, sabi mo sa Wikipedia mo, ito tanong lang to, baka mali. Kasi siyempre, minsan ini-edit yung Wikipedia na yan, eh. Sabi sa Wikipedia, ang una mong trabaho, waiter. Okay. Tapos pogi ka. Tapos bigla ka nagkaroon ng 4 million. Paano mo nakuha yung 4 million mo na naging waiter ka? Ang puhunan mo, pogi ka. Kasi yung bobo, alam natin, mahina talaga utak mo. Bakit? Naloko ka eh. O, alam na natin, mahina utak mo. Pero nagsimula ka, sabi mo ha, ewan ko kung totoo to. Sabi sa Wikipedia, pasinungalingan mo yan. Sabi mo, nagsimula kang waiter. Okay? First fact yon. Second fact, mahina talaga utak mo, kaya ka nga na-scam. Okay? Pangatlong fact, pogi ka. Okay? So waiter ka, pogi ka. Pang-apat na fact, nagkaroon ka ng 4 million. Aba! Ano Randel Bunaga ng tawag sa ganyan? Paano ka kumita ng 4 million? Pogi ka, puhunan mo, pogi lang ha? Ha? Sige, kayo na lang ang mag-conclude. Ano ang puhunan nitong hinayupak na to? Kasi ako, 20 years na ako nagtatrabaho. Wala ba akong nahawakang 4 million eh. Pareho lang kami. I mean, siguro pareho lang kami ng pinagsimulan. Pareho kaming from zero. Ako, hindi ako binigyan ng tatay ko. Oh, ito, 5 milyon. Magsimula ka. Walang ganun sa amin. Ang tatay ko hindi ganyan. Ang tatay ko,
magsimula ka. O magtrabaho ka na. O sige. Trabaho na ako. Paano na? Basta gano'n, magtrabaho ka na. O sige, okay. Magtrabaho na ako. O. So, ayan yan. Ang dami tuloy nagsabi, 150, 150. Hindi, di ba? Tanungin nyo sarili nyo. Ayun yung apat na fact eh. Okay? Nagsimula siyang waiter daw, sabi sa Wikipedia. Okay? Wala siyang utak, halata naman. Okay? Paano ba? Nanalo ko siya eh. Pangatlo, pogi daw siya. O di sige. Tapos may 4 million. Paano mo nakuha yung 4 million kung ang puhunan mo lang ay pogi ka? Paki-explain? Paki-explain. Baka naman may mayaman kang sponsor. Dolly for short, salamat sa 2,440. Sa tingin ko, mahilig sa chupageti ito eh. Sabi nga nila, ang lalaking nagigipit, saan kumakapit? Ha? Ewan ko. Kayo na lang bahala magsabi niyan, ha? Hindi, unless niloloko din na tayo na sinabi niyang 4 million talaga yung naloko sa kanya. Baka naman dinedenggoy lang din tayo. Malay mo, gumigimik din. Ano yung sabihin gumigimik? Gusto magpasikat. Ganon. Pwede rin. Hindi ko sigurado. Kasi nung tinignan ko naman yung news, wala naman siyang pinakitang pruweba na 4 million talaga yung naloko sa kanya. JR Chad Arcete, salamat sa 3,000 won. Pack na pack, boy, ang dating. Sabi ko nga, saan kaya siya waiter? Nag-waiter kaya siya sa penthouse dyan sa ABS-CBN? Ha? Hindi o, diba? Utak naman ang gamitin natin. Magtaka kayo kung bigla akong pogi lang ako, bigla ako yumaman, kinabukasan may 4 million na ako. Ay, anong pwede nyo sabihin sa akin? Ay, halimbawa lang, halimbawa. Okay lang. Halimbawa lang! Imagine ninyo lang. Mag-imagine kayo ngayon. Mag-imagine kayo na pogi ako kunwari. Kung mai-imagine ninyo ha. Eh ako hindi ko ma-imagine eh. Kunwari pogi ako. Okay. Pogi ako. Wala akong pera. Biglang kinabukasan. Meron na akong 4 million. O mga ilang buwan lang may 4 million na ako. Guys, mahina din yung utak ko. Pogi lang ako. Rolando Sabilla, go Dodgers! Marami ako niyan, buyer. Bagawin ko, may hat ka sa akin. Pareho tayo hairstyle. Greetings from Roland and Anna of Los Angeles. Hello po, Rolando. Malupit, malupit. Malupit itong anong to. Eh sige, para naman baka sabihin mo, masyado kitang inaano eh. Oh, ito daw yung pogi siya, okay? Pogi siya. Ayan, ang pogi siya. Oh, kayo na mag-conclude ha. Ayoko na mag-conclude pero yan daw ang pogi daw siya. Eto nga sabi ko sa'yo, tuturuan kita kung paano kumita, okay? Ganito, maggawa ka ng masterclass. Diba uso naman yan, masterclass sa social media. Ang ano mo, how to lose 4 million in a scam. PM me. Yan ang gawin mo. Kikita ka pa. Ha? O kaya how not to lose 4 million in a scam. Kasi pwede ka na magturo ngayon eh. Bakit? Magtuturo ka na sa kanila na paano ba hindi maloko na mga scammer. Tingnan yung itsura niya dito ha. Pogi daw siya eh. Pero may hawig siyang artista na komedyante. Tingnan nyo, sino yon? Sige nga, tingnan ko nga kung may makahula sa inyo. May hawig siyang artista na komedyante na host ng isang noontime show. Ano yon? Sino kamukha niya? Sige nga o. Hindi ako nagsasabi niya. Kayo nagsasabi niyan. Oh. Hindi ba? Oh, may kamukha siya. Oh.
Sabi ko dahil sa inyo, konti na lang yan. Konti na lang. Kulay na lang ng buhok. Palitan mo sa kanya. Ay, pogi daw siya niyan. O sige, di pogi ka na. Ikaw na ang pinaka-pogi. Okay? O sige. Basta ito na lang suggestion ko sa'yo. Pinay in Japan, salamat po ha, sa 250 yen, pambili ng kape. Ito na lang ha, basta payo ko sa'yo, gawa ka na lang ng masterclass mo. Sir, mutik na tuloy, Madam. Sir Nico, Eming the Great, Eming the Great, Giants, yay! Mas bagay sa'yo black and orange. Ha? Ito okay. Mag-masterclass ka, how not to be scam. Okay, o kaya how to lose 4 million in a scam. PM me, ganon. Gawa ka ng ganyan, ha? Sigurado kung kikita ka dyan. Yan simula mo ng vlog mo, mag-vlog ka. How to lose 4 million in a scam. Di ba sinabi mo naman na scam ka ng 4 million. O ipakita mo kung paano ka na-scam. Para matuto yung tao. Yung karanasan mo, gamitin mo para matuto yung tao. Pinayin Japan, salamat ulit sa 610 yen. JR Zoba, Laibanat, calm down. Don't stress yourself. Ang taong gipit sa kabayo makapit. Oy! Ganyan kasama na ugali mo, JR Zoba, sabi niya. Ang taong gipit sa kabayo kumakapit. Viewing from Sacramento, California. Sabi nito isa, kamukha rin ni Enchong D na isa ding paminta. Bakit ba pagka magkakamukha Kailangan na meron silang sinusundang muka?